kailangan natin malaman. Hindi niyo man lang tinatanong kung bakit kaya niya solusyonan ng maraming problema. Samantalang 1 kilo lang yan. Karamihan po ng farmers na ina-orient namin, masama, kung magasama ng tingin sa amin, sabi niya, anong gagawin ng 1 kilo na yan sa 1 hektarya namin? Sinasabi mo, kaya yung fungus dyan, kaya yung insecto dyan, kaya yung peste dyan. Pati pataba, inilagay mo, 1 kilo lang yan. Yan yung gusto ko mga tanong ng farmer. Bakit yun kailangan, bakit kinaya na 1 kilo? Kasi po, tanong kung magtanong naman ako, alam ko naman yan lang ang rami yan diba? Apo, ngayon gusto ko lang pong i-elaborate sa inyo, ito po yung makabagong paraan ng pagbukid natin. Lahat po ng problema sa palayan natin ngayon, lahat po ng insekto dyan ang gagaling po sa synthetic. Yung insekto po natin dalawa, isang good at saka isang bad. Yung good po yung natural, nagpo-protect po yun sa halaman natin. Yung bad po, gawa po ng tao. Gumawa po yung scientist, nilagay po dun sa synthetic para po, pagka nabilabol na dun yung pagkain at saka pa lang sila nabubuhay. Ngayon, dahil naglagay kayo ng synthetic, dun nila nilagay yun. Pagka tuko ng urea, di ba, ang daming uod. Bibili ka ngayon ng pang-insecticide. Oo, bibili kayo ng gamot. Ngayon, pinatay niyo siya. Kalaunan, meron ulit din siya, namatay nga siya magkakaroon ngayon ng bakterya yon. Yung bakterya na yon, magkakaroon ulit ng itlog. Panibagong insekto yon. Pag may lumabas na bagong insekto, at may natira ka, usually may natitira pa, ina-spray mo, hindi na siya mamamatay kasi doon siya galing. Kailangan mo bumili ulit ng mas mataas, na mas mahal. Oo, mas high level na gamot para patayin siya. So, napansin ko din, namatay na siya. Hindi na natin masyado natutukan yung nutrients ng palay at hindi na natin naiisip kung anong klaseng gina-harvest na meron tayo puno na ng lason. Yun at yun ang nangyayari. Pagka sinabi po kasing organic farming ay medyo problemado ang tao. Organic, chemical nga, hindi nakakasolusyon. Kasi hindi po tayo open-minded. Ang chemical po, ang kalaban, ang gumawa po niyan, bacteria, tao po. Ito po mga live microorganism, ito po yung mga natural. Kaya lang, dahil scientist lang gumawa, natural yan, kahit po kami tao, iniinom namin to. So far, si Robert, buhay pa naman. Kung wala na pumunta kami dito, umiinom na po yan. Ito pong asawa ko, may spinal problem. Pero ngayon po, nakakalakad po siya nang wala po siyang tungkod. Dahil po dito. Ngayon po, ito po siya, yung bacteria, yung fungus. Lalo mo kung nagsisibuyas kayo, nagkakamatis kayo, nagkaampalaya kayo, yun mga inaatake niyan, fungus. Yung fungus po, wala pong ibang gamot noon kundi bacteria din. Itlog pa lang, hindi pa siya nag-active. Katulad kay Robert, sabi niya, huwag kayong gayahin yung akin kasi yung kanya ay talagang na-treat nito. Nung na-treat nito, iba pala ate kapag pagka nilagay mo talaga yung lupa, biri mo, palay ko ngayon, wala man lang kahit kunting sakit yung dahon. Kasi ibig sabihin, walang aatake sa kanya dahil lahat ng itlog pa lang nung panahon ng land preparation, na-treat na nito. Wala nang gigising para kainin siya. Yung kuhol, sabi niya, kamusta yung kuhol? Yung kuhol ko, nandyan lang, hindi nangihingain. Pero yung kuhol, galing sa palayan ko, punta doon, yun ang marakas. Pero yung aking mismong kuhol, paglulutaw, lipuan niya lahat, hindi ba daw makikikain? Wala man lang daw bakas. Hindi po namamatay kasi nga organic. Ayaw kumain. Din ang tanong. Ayan po guys, yung mga ilan-ilan na mga pangulo ng mga magsamahan ng mga farmers ng magsisibuyas, magpapalay, magmamais ay ating na partialan ng information, no? So, medyo mahirap sa kanilang paniwalaan although alam nila na yung problema ng fungus, problema ng peste at saka mga insekto ay nanggagaling talaga sa chemicals. So may mga transition tayo na pinagdadaanan dyan. Saan ba pupunta yan kundi mag-turn to organic. So may mga ilan dyan na nag-commit na gamitin yung ating products at in-encourage pa tayo na mas palawakin pa yung pagstay natin sa Mindoro at para ang kabuuan ng kanilang samahan ay mapaliwanagan. Although may mga gumamit na ng product dyan ng organic full harvest sa Santa Cruz, Mindoro ay medyo malaki at yung mga 13 hectares ang ginamitan. Hindi nagdalawang isip yung farmer para mag-turn to organic o madap ng bagong technology. So may mga schedule tayo ng mga meeting ng samahan, cooperative at mga samahan ng iba't ibang mga crops at naka-schedule na yan sa atin by next month.
So, saan ba pupunta guys? Medyo mahaba-habang proseso para mabago natin yung mindset ng farmer. So, tandaan lang po natin guys, pagka sinabing microbial inoculant, ano bang product? Ano bang microorganism yan? Ano bang kayang gawin ng microorganism na yan? Kaya ba niya? Meron ba siyang 3 microorganism na meron dito sa Organic Fall Harvest? Kami guys, as a technician, as a distributor ng Victory Global, as a farmer, ay since 2012 pa kami, hindi talaga namin to binitawan dahil kita namin yung result ng product. Along the way, napapag-aralan namin base sa aming experience. So, marami na po kami mga farmers na nagsi-zero chemicals na o nasa transition period pa. So, sa mga nakikinig dyan, mga nagmamasid dyan, hindi nyo po malalaman kapag hindi po ninyo in-adapt o in-embrace ang new technology of farming. So, that's it for now guys. Follow for more.